Inamin ni Coach Chot Reyes na may tsansa ang kanyang grupo na TNT Tropang Giga sa Rain or Shine. Kung paano nila gagawin yan, dapat nating tutukan. Sa panig naman ng Ginebra, inamin din ni Coach Tim Cone na lubhang magiging mahirap sa kanyang grupo na padapayan ng SMB na pinangungunahan ni Junmar Fajardo. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa nalalapit na paghaharap ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine sa Best of 7 semifinals ng PBA Governors Cup, hindi ikinaila ni Coach Chot Reyes na may chance ang kanyang kupunan na makalusot sa grupo ni Coach Yeng Guiao. Kung paano niya gagawin yan, ito ang binitiwan niyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Labanan to ng kontras yung number 1 defensive team na TNT laban sa number 1 offensive team na Rain or Shine. Kung kakayanin naming limitahan ang pagkamada nila, may tsansa tayo. Sakto, yung sinabi ni Coach Chot Reyes, kung mapipigilan kasi nila sa pagkamada ang Rain or Shine ni Coach Yeng, malaki yung posibilidad na talunin talaga nila yan. Alam naman kasi nating lahat na mabigat kalaban ng depensa. So, kung mailalatag ng TNT ng mabuti yung gagawin nilang game plan, lalo na yung depensa, may tulog talaga yung grupo ni Rookie Felix Lemeti. Bukod dyan, bentahe rin nila yung maagang pagwalis nila sa NLEX sa quarterfinals. Nakapagpahinga sila ng mabuti kumpara sa Rain or Shine, di ba? Yung Rain or Shine, dumaan sila sa 5 laban Ibig sabihin, pagpag ang katawan ng grupo ni Coach Yeng, while yung TNT, fresh na fresh po sila dyan. Nakapag-relax, sabi nga nila. At gaya ng dati, sasandalan ni Coach Shot si Ronde Hollis Jefferson, si Calvin Optana, si R.R. Pugoy, si Ray ng Batak at mga veteranong sina Jason Castro at Kelly Williams. Sa nagdaang 3 laban ng Rain or Shine, kung saan sila nanalo versus Magnolia, kapansin-pansin na kapag lumalag pa sila ng 109 o nakakarating sila ng 109 na score, nananalo sila doon. Yung Rain or Shine So ito yung magiging pangunahing target ngayon ni Coach Chot Reyes. Kailangan hindi maka-score ang Rain or Shine ng ganito kalaki. Hindi dapat sila lumagpas sa score na 109, di ba? Hindi dapat sila makarating dyan. Kung makarating sila dyan sa score na yan, sigurado mananalo ang Elasto Painters. Base na rin sa record po yan. Dapat ganito yung gawin nila, di ba? Yun nangyari sa NLEX. Yung 3 panalo ng TNT sa quarterfinals versus NLEX, nalimitahan nila yung NLEX Ibig sabihin, kung ganito yung magiging production ng Rain or Shine sa semis, mananalo ang TNT dyan. Nagpapakita kasi yan na ginawa nila ang trabaho nila sa depensa. Pero syempre, malaking katanungan dyan is kung papayag ang grupo ni Coach Yeng. Bit-bit yung kanyang mga key players, di ba? Sina Aaron Fuller, si Clarito, si Nukum, Karakut, at si Bubelga. Syempre, hindi basta-basta bibigay yan. Ipipilit nila yung kanilang opensa. Kaya ang resulta, bakbakan talaga yan. Kung umaatikabong bakbakan ang masasaksihan sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine, aminado naman si Coach Tim Cone na lubhang magiging mahirap sa Barangay Ginebra ang igapos ang SMB na pinangungunahan ni Junmar Fajardo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Wala akong maisip na mas mahigpit na kalaban kaysa San Miguel at si Junmar Fajardo. Magagaling sila at yung mga coach nila nasusulit yung kanilang galing. Maaari mo silang talunin ng 1 beses o 2 beses, pero ang talunin sila ng 4 na beses, magiging napakahirap yan. Actually, totoo yung sinabi ni Coach Tim Cone, mahihirapan talaga silang basagin ang grupo ni Coach George Gallant. Unang-una, press sila sa panalo versus converge. Doon kasi nasubukan yung pasensya nila, di ba? Lalo na si Junmar Fajardo, ang laki ng kinamada niya doon. 40 points, tapos nagtala din siya ng 24 rebounds. So ano nga asahan mo doon? Masasabi mo na lang talaga na ang hirap nitong basagin. Paano kung pumutok si CJ Perez, si Marcio Lassiter, and of course si EJ Anonsike, di ba? Magiging malaking problema ni Coach Tim Cone yan kung puputok sila kasabay ni Junmar Fajardo. Nung last conference, dinurog din ng SMB ang Ginebra, nawali sila doon. Pero nung time na yun, wala si Justin Brownlee. Ngayon, andito na siya. At yan yung magiging problema ng SMB ni Coach George Gallant. Base kasi sa history ng banggaan nilang dalawa, yung SMB at Ginebra, hindi nakakalusot ang SMB sa Ginebra mula pa noong 2016 kasama ni Coach Tim Cone, si Justin Brownlee. Ito yung sinasabi natin guys. Noong 2016 Governors Cup, semifinals po yun. Nanalo po ang Ginebra sa 3-2. Sa semifinals po yan Noong 2017, Governors Cup pa rin, quarterfinals, nanalo naman ang Ginebra 1-0, di ba? So, noong 2018, Commissioners Cup Finals, nanalo ang Ginebra 4-2. Finals po yan noong Commissioners Cup. Noong 2019, Governors Cup pa rin sa quarterfinals, again, nanalo ang Ginebra 1-0 sila dyan. Noong Season 47 Governors Cup Semifinals, nagwalis lang ang Ginebra versus San Miguel Beer.
3-0 sila doon. So malinaw na kapag andito si Brownlee, tablado yung SMB. Kaya asahan natin na babasagin ng SMB ang record na yan ngayong 49th season. Kaya ang resulta, magiging mainit na laban yan. Panalo ang viewers po dyan. Sa pag-amin ni Coach Tim Cone na mahihirapan sila sa SMB kasama si Junmar Fajardo, hindi naman ito ikinaila na kumakapit sila sa sinasabi ng karamihan na bentahin nila ang matagal na pahinga sa quarterfinals. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Marami nagsasabi na bentahin namin yung hindi kami pagod at umaasa ako na tama sila, pero sila ay isang napakalalim na kupunan kaya mahirap silang pagurin. Magiging isang matinding serye to. Well, bentahin naman talaga nila yon, yung fresh legs ng players, di ba? Matagal kasi sila nagpahinga eh. So, ibig sabihin, sariwang-sariwa sila pagpasok ng best of 7 series versus SMB. Tapos, plus factor pa yung nasilip nilang mabuti ang dapat nilang gawin kapag kaharap na nila sila Junmar. Na pag-aralan, sabi nga nila, di ba? Yun yung magiging bentahin ng Ginebra. Ang problema kasi si Junmar, hindi bumababa yung laro niya. Bawat laban, pumuputok siya. Tapos, pagpag ang katawan nila sa laban. Meaning, wala masyadong adjustment na gagawin ng katawan nila dito sa semifinals. Nasanay na sila sa matinding laban versus Converge sa quarterfinals. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi na lang yung karanasan na yon. Nahubog sila masyado ng Converge sa best of 5. So, para sa kanila, hindi na magiging mabigat ang susunod na serye versus Ginebra. Yun ang nakakatakot sa panig ng grupo ni Justin Brownlee. Anyway, malalaman natin ang resulta sa Game 1 kung kakayanin ng bawat isang pressure na dala ng bakbakan. Good luck sa SMB at good luck sa Ginebra. May the best team win. So guys, maraming salamat.